Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo at atin pong mga lahat ng atin pong mga ka-seeker dyan. Kumusta po kayo? Sa inyo pong mga lugar, kumusta po ang inyo pong panahon ngayon? Sapagkat dito po sa amin ay talagang maulan pa rin. Oo, ay binubuhos ng Panginoon ng masasabi natin na blessing sapagkat ang sabi nga all things work together for good. Ang lahat ng bagay ay pinapaintulot ng Diyos sa isang purpose na minsan ay ang tao nagrereklamo sapagkat hindi po natin naintindihan ano po. Pero ang dapat lang natin gawin is manalig sa Panginoon anuman po ang mangyari. Yan po. Kumusta rin po ang atin pong mga kalusugan, mga kaibigan, mga kapatid? Nawa sa pangalan ng Panginoon ay taglay po ninyo ang kalusugan sa pangangatawan at lalong higit po sa pananampalataya o kaya pananalig sa Diyos sapagkat walang silbi po ang kalusugan sa katawan kung pagdating ng panahon ay tayo po pala ay parurusahan ng Panginoon. Dapat may kalusugan sa pangangatawan at ganoon din po sa pananalig sa Diyos. Ano po? So, sa gabing ito, gusto ko pong pag-usapan po natin ng isang napakagandang usapin sapagkat kung inyo pong naririnig sa mga tao, kahit sa mga nananampalataya, mayroon po yung kataga o kaya kasabihan na naririnig natin. Ako naririnig ko ito. Ewan ko po sa inyo pero tiyak naririnig nyo rin ito. Yung sinasabi na, pasensya na po, tao lang. Madalas na magkasala o kaya marupok lang, tao lang po kasi. Kaya nagkakasala. Bagaman ay may punto naman po yon. Totoo naman po yon ng tayo, mga tao, makasalanan, marupok, madaling magkasala. Tama po yon. Oo. Kaya nga lang, yung point natin ngayon is, hindi maganda na alagaan ng isang Kristiyano yung pananaw o kaya kaisipan na ganoon. Na itatanim sa isip at sa puso na, ay tao lang ako at makasalanan talaga ay talagang wala pong pagbabago kung ganun po mga kaibigan, mga ka-shaker. Kaya nga gusto ko na i-share po sa atin ang paliwanag ng banal ng kasulatan na nawa ay makatulong sa bawat isa. Okay po. So ito po, unahin po natin yung paliwanag ni Apostol Juan sa 15 verse 4. Ang sabi ay ganito, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Sino po yan? Si Panginoong Hesus. Hindi makakapamunga ang sanga na hindi nananatili, nakakabit sa puno. O ilustrasyon, ano po siya? Yung puno, tayo ang mga sanga, at hindi makakabunga ang sanga na hindi nakakabit sa puno, sa Panginoon. Okay, sabi pa, ganun din naman, hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Okay. Verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang mamumunga ng sagana. Opo. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So, yun po mga kaibigan, mga ka-seeker, mga kapatid kay Kristo. Yung sinasabi dito, makikita na natin ngayon yung reason out bakit ang tao ay nagkakasala at nagkakamali. Ibig sabihin lamang po yun, yung kapit niya sa Panginoon, yung puno, yung Panginoon, halintulad sa isang puno, tayo yung sanga, ay humiwalay. Oo. Kaya nga hindi nakapagbunga ng mabuti. Nahulog sa kasalanan. O kaya nagkamali, o kaya nagkasala. So, ang sabi dito, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawang mabuti. Ayun nga po yun. Opo. Okay. So, nagets nyo ang ibig kong sabihin na yung pagkakasala at pagkakamali ng tao ay hindi, huwag natin sisihin na tayo'y tao lamang. Ang problema doon is humiwalay tayo sa Panginoon. Tama po ba? Okay. So, dagdagan po natin yung paliwanag ng isang sikat na taga-ebanghelyo. Ito pong si Apostol Pablo. Ito po ang isang magaling
sa Ebanghelyo at isang sikat na Ebanghelyo na sumulat sa banal na kasulatan. Ganito po yung paliwanag niya. Sa Roma chapter 7 verse 18. Okay, ganito po. At patuloy sa tuwing ganang 20. Alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ay doon sa karanasan ni Apostol Pablo, nung hindi pa niya nakilala ang Panginoon, na ramdaman niya rin yung sinasabi na, sabi niya, walang mabuting bagay na nananahan sa akin, sabi niya. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman, sabi niya, sa aking katawan. Kaya-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Ito yung concern ni Apostol Pablo. Naramdaman niya nung wala pa si Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Sabi niya, talagang walang mabuti talaga sa akin. Sabi niya, gusto ko namang gumawa ng mabuti. Kaya lang, hindi ko man talaga magawa. Oo, sabi niya. 19. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko. Hindi ang masamang, kundi ang masamang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa. Ay, kabaliktaran na tuloy eh. Sabi niya, hindi ko namang ibig na gagawin itong masama, pero bakit ito yung aking ginagawa? Ay, gusto ko rin naman gagawa ng mabuti, pero bakit hindi ko magawa-gawa? Anong problema doon? Okay. Verse 20. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawan nito, kundi ang masamang nananahan sa akin. Ayon. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo na yung hindi niya magawang mabuti, gusto niya. At yung ayaw niya, yun ang ginagawa niya. Kaya nga sabi niya, alam niyo, sabi niya, itong nangyayari sa akin, ayaw ko man ito. Kaya lang yun naman talagang ginagawa ko. Dahil nananahan yung kasamaan sa akin. So yung kasamaan na sa kanya, yun po yung naghahari. Yun yung naghahari. Kaya kahit gusto niya yung mabuti, matatalo pa rin. Nananaig, naghahari yung kasamaan. So yun po yung paliwanag ni Apostol Pablo na karanasan din niya nung hindi pa niya natanggap ang ating Panginoon. Kaya alam niya rin yung kalagayan natin. Sabi niya, alam ko yan. Kaya nung nag-preach si Apostol Pablo, alam niya kung ano yung kalagayan din ng ibang tao. Kaya nga isinulat niya ito. Okay. Para mapag-aralan din natin. Okay. Sa isang sulat niya, ganito pa, sa Efeso 2, verse 2-3, sabi, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanglibutang ito, at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong soel. Ayan po. Yung mga soel, ibig sabihin, yung sumasalangsang ng kautusan ng Diyos o kaya gumagawa ng kasamaan. Sabi niya dito, ang nagpailalim, okay, sabi din, sinunod ninyo ang masamang takbo ng sanlibutan, okay? Ang masamang katawan na ito, ang sinusunod niya kasi yung masamang takbo ng sanglibutan at napailalim sa prinsipi ng kasamaan. Ay sino po ba yung prinsipi ng kasamaan? Di ba po ay ang diablo po yun. Yun pala yung kumukontrol sa buhay ng mga soil. Kaya paano makagawa ng mabuti? Paano niya masunod yung gusto niya sanang mabuti? Wala talaga. Kasi ang kumukontrol yung prinsipi ng kasamaan, sabi dito. Sa verse 3, dati sabi niya, tayo'y kabilang sa mga ito. Kaya tingnan nyo sabi ni Apostol Pablo, dati kabilang din ako dyan sa ganyan, sabi niya. Namuhay ayon sa pita ng laman. Ano yung pita ng laman? Kung yung kalayawan, yung gusto ng katawan natin. Kagaya ng, for example, bisyo, ayan, yung droga, yan, alak, at saka ano pa man yan. Hindi naman yan, alam naman ng karamihan at marami at hindi mabuti yan. Pero hindi nila mapaglabanan
Kasi iyan nga, yung sabi dito, namumuhay ayon sa pita ng laman. Oo. Wala silang lakas na labanan ito. Oo. At sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ang kaso nga mga kaibigan, mga kapatid, kay Kristo, ay kinakapuotan pala tayo ng Diyos kung ganun ang pananatilihin natin sa atin pong buhay, patuloy. Kaya ngayong kaisipan na tao lamang na nagkakasala, parang tinatanggap na natin na ganun na lamang ang buhay natin, na laging nagkakasala kasi tao lamang. At ginagawa nating lisensya ang pagiging tao natin para parang okay lang na magkasala. So, yun po ang dahilan, kaya po natin nasabi dito na hindi magandang panatilihin o kaya itanim sa puso at isip yung ganun kaisipan. Dapat natin paglabanan yun. Oo, sabihin natin, okay. Kaya nga, sa isang paliwanag ni Apostol Pablo, okay, nung nalaman niya ang katotohanan at natanggap na niya ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoong Hesus, tinanggap niya sa kanyang buhay at siya naman ay nagpasakop sa Panginoon. Ganito ang sabi niya. Romans 6, chapter 6, verse 12 to 14, sabi niya, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. Katawang mamamatay upang hindi na kayo mapaalipin sa masasamang pitan nito. Ayan, may advice na si Apostol Pablo. Sabi niya, huwag ninyo kasing paghariin. Ibig sabihin, may point na siya. Nalaman na niya ang katotohanan eh. Oo. Ang kasalanan sa inyong katawang mamamatay upang hindi kayo mapaalipin ng masasamang pitan nito. Sabi niya, kung iyong katawan ninyo ang susundin ninyo, ay talagang wala. Oo. Talagang itutulak kayo sa kasamaan kasi talagang hilig ng katawan, isip ng tao ng katawan na lupang ito makasalanan ay talagang itutulak ka sa pagkakasala. Kaya nga, sa 13, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan. Yun. Bilang kasangkapan ng kasamaan. Ito palang katawan natin na makasalanan, kung ipahintulot natin, ito pala ay ikinakasangkapan ng Diablo. Okay, yung kasamaan, sabi nga, prinsipe ng kasamaan, nagagawa ng kasamaan. Oo. Kinakasangkapan, ginagamit ng kaaway, nagagawa ng kasamaan. Lahat itong mga bahagi ng ating katawan. Oh. Ngunit ang sabi ni Apostol Pablo, huwag ninyong ipailalim sa kasamaan, sabi niya. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling nabuhay, at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, huwag nating hayaan na ipasakop ang ating katawan para gamitin ng kaaway na gagawa ng kasamaan. Bagkos, ipasakop natin sa Diyos at ang Diyos ang gagamit sa atin ng katwiran. Kaya nga lang, paano natin ipasakop? Sabi dito, ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. So, margin po yon mga ka-shaker, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Bakit minsan kahit tayo ay Kristiyano na, ay nagkakasala? Minsan kasi, hindi natin ipinasakop sa Diyos yung buo natin pagkatao at katawan. Maaari itong kamay natin. Bakit nanununtok ka pa? Yung dila natin. Bakit nagchichismis ka pa? Oo. Nagsisinungaling ka pa? At anuman yung ating katawan na nagkakasala. Ang ibig sabihin nun, hindi natin ipinasakop. For example, ipinasakop mo yung paa mo. Ay wala. Kasi ipinasakop mo, hindi yan magkakasala. Hindi ka yan dadalhin sa kasalanan.
Ay for example, ay yung mata mo yung hindi mo ipinasakop, ay gagawa talaga yan ng masama kasi hindi mo pinasakop eh. Oo. Pero kung ipinasakop natin ng buo, ay magiging kasangkapan ng Diyos para gagawa ng mabuti. Yan po yung paliwanag ng Biblia, mga kapatid. Kaya kung buo na ibinigay natin ang ating katawan, buong buo, paano gagawa ng masama? Wala po yan, mga kapatid. Kaya nga sabi natin, hindi magandang alagaan ng isang Kristiyano yung kasabihan, pasensya na, tao lamang pong nagkakasala. Hindi. Wag, mga kapatid. Magandang sabihin natin, kung tayo po ay nagkasala at nagkamali, sabihin natin, Lord, sorry. Hindi ko kasi ipinasakop. Tulungan niyo po ako na magpasakop. Ayun po, mas mabuti. Patawarin niyo po ako. Huwag natin pangatwiranan, sabihin pa natin. Tao lang po kasi. Yan. Hindi po maganda. Okay. Next po, sabi dito. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasamaan. Verse 14, chapter 6 ng Romans. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi na sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Ano po ang sinabi? Sapagkat hindi na dapat maghari sa atin ang kasamaan. Kasi tinanggap na natin nga ang Panginoong Hesus eh. Dapat ang Panginoong Hesus na yung naghari sa atin. Ay ang problema ka, hindi nga natin ipinasakop lahat. Ay for example, naghari ang Panginoon sa paa at kamay lang. Ay paano yung dila? Hindi natin ipinasakop, hindi maghari. Pero kung lahat at ang Panginoon talagang naghari sa lahat-lahat, walang puwang ang kasamaan. Walang puwang ang dyablo sa iyong buhay. Tama po ba? Tama po yun. Gusto natin at sa hindi, yun po ang nakasaad sa Biblia, mga kaibigan. Okay. Kaya nga sabi dito, wala na tayo, tayo ay yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. O, anong ibig sabihin po yung wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Tayo ay iniligtas ng Panginoon doon sa kasalanan. O, kasi pag tayo nagkakasala, hahabulin tayo ng kautusan. Yung batas, ibig sabihin. O, ngayon, nung iniligtas na tayo ng Panginoon doon sa kasalanan, ay hindi na tayo hahabulin ng batas. Kaya nga dapat tayo sumunod na sa kagandahang loob ng Panginoon dahil iniligtas niya tayo doon sa anong tawag nito? Doon sa demand ng batas o kay kautusan. Ay ang problema, magkakasala tayo ulit, ay di hahabulin tayo ulit ng kautusan. Masasailalim tayo ulit. Oo. Kasi pag maglabag ka, ay habulin ka ng batas. Masasailalim ka ulit ng batas. So yun po. So tayo'y pinalaya na ng Panginoon doon sa batas. Ay malaya na tayo sa batas. Oo. Kaya huwag na tayong magkasala ulit. Ngayon kung pagkakasala-kasala ulit, dahil magkasalanan, tao lang, ay talagang hahabulin ka pa rin ng maisasailalim ka ulit sa batas. Kaya nga mga kaibigan, mga kasiker, yaman tayo pinalaya na, ay huwag na nating sabihin na tao lamang. Okay lang magkasala. Ay mailalalim ka ulit sa batas kung ganon, mga kaibigan. Hindi po mabuti na atin pong alagaan yung ganon po na kaisipan sa atin pong buhay. Simple lamang po yung paliwanag ni Apostol Pablo na nais ko na i-share sa atin lahat. Okay, malapit na po tayong matapos. Ganito po. Sa chapter 6 ng Romans, 6 verse 6 at magpatuloy. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin ng kasamaan. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin bilang tagapagligtas natin, parang naipako na rin tayo kasama niya. Namatay na rin tayo, sabi dito. Iyan ay ni-explain ni Apostol Pablo. Verse 7, sapagkat ang mamatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So,
Nung namatay na tayo sa kasalanan, namatay na tayo, naipako na tayo kasama ni Kristo, spiritually, hindi literal, ay napalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. So, hindi naman naig yung kasalanan sa atin. Ngunit tayo'y, verse 8, naniniwalang nabubuhay tayong kasama ni Kristo kung mamatay tayong kasama niya. Okay. So, nung namatay tayo kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. So, tayo ngayon ay nabubuhay kasama ni Kristo. Ayun po. Oo. Kaya nga tayo, kung nabubuhay na tayo kasama ni Kristo, alisin na natin yung ating isip na pasensya na, tao lamang po nagkakasala. Hindi. Ay, nasaan na si Kristo? Baka hindi mo kasama. Hindi natin kasama. Ayan po yung point doon. Kaya po tayo ay nagkakasala. Kaya po tayo ay nagkakamali kasi iniiwan kasi natin si Kristo sa buhay natin. Yun po mga ka-shaker. Kaya nga dito, dapat sabi dito, ngunit tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo. O kaya nga, nung nabuhay si Kristo, nabuhay na rin tayo. Spiritually po yon. Kaya dapat kasama na natin si Kristo. Kaya nga tinanggap nga natin spiritually. Hindi naman literal na ganon. Kasama natin na literal na tao na ganon. Hindi po, spiritually kasama natin. Kasi naniniwala tayo na ang kanyang presensya ay nasa atin. Siya yung nabubuhay sa atin. Okay. Kaya nga sabi dito, verse 18, pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayoy mga alipin na ng katwiran. Kung dati alipin tayo ng kasalanan, nung wala pa tayo kay Kristo, ay nung nagpasakop na tayo kay Kristo, hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kung alipin tayo ng dyablo noon dahil sa kasalanan, ay pinalaya nga tayo po At tinanggap nga natin din si Kristo, pinalaya na tayo ngayon. Ay di, hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo alipin ng dyablo, alipin na tayo ngayon ng katwiran. Opo. Pero yun na nga po. Pag nagpaalipin tayo sa katwiran, kung hindi buo, ayan po nga pag yung dila natin, hindi natin pinaalipin, hindi natin sinubmit, ay yung ating tainga, mata, yung kamay, ay paano kung yung paalang? Yung paa, walang problema kasi laging pupunta sa simbahan. Laging nagluluhad manalangin. Kasi naipasakop ay paano kung hindi naipasakop yung iba? So yun po yung problema. Gusto lang Panginoon na ipasakop natin ang buo. Mga ka-shaker, mga kaibigan. Okay. Kaya nga, ang sabi is, ang kasalanan ay hindi na mananaig sa atin. O di ba po? So shall sin, sabi doon, have dominion over you. O di ba? Sa verse 14 ng Romans, for sin shall not have dominion over you. Yun yung pagkasabi sa English, sabi niya. Ang kasalanan ay hindi na naghahari sa inyo. Maganda rin yung pagkasabi sa English na hindi na naghahari. Noon, naghahari yung kasalanan, pero ngayon hindi na. Ang Panginoon na, ang katwiran na yung naghahari. Kung buo yung ating pagpapasakop sa Panginoon. Kaya nga, si Apostol Pablo, ikinunklusyon niya ito. Ganito ang pagkakonklusyon niya. Kasi naranasan niya na siya ay alipin ng kasamaan noon, alipin ng dyablo, kaya nga masama yung ginagawa, naging criminal siya. Naranasan niya rin yung nung nagpasakop sa Panginoon, naging mabuti siya, naging yung kasamaan, naging katwiran. Kaya nga sabi niya, ganito yung sinabi niya na talagang napakaganda. Sa Philippians 4 verse 13, sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng loob sa akin ni Kristo. Ayan po.
Yun po yung encouragement na ibinigay ni Apostol Pablo. Sabi niya, alam niyo po, lahat ng ito'y nagagawa ko hindi dahil sa aking lakas, hindi dahil sa aking talino, hindi dahil sa aking kayamanan, hindi dahil sa aking edukasyon. Wala po. Sabi ni Apostol Pablo, walang iba kundi dahil sa lakas ng Panginoong Hesus Kristo na nasa akin, na nagpapalakas sa atin. Kaya, kung kasama natin si Kristo sa buhay natin araw-araw, minuminuto, mayroon tayong lakas, kahit anong tukso, kahit anong kasamaan, yung nandyan sa harap natin, hindi yan mananaig, dahil hindi na tayo alipin ng kasalanan. Kung totoo na alipin na tayo ng katwiran at si Kristo ay nabubuhay sa atin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi na ako yung nabubuhay, si Kristo na yung nabubuhay sa akin. Ayun na po yun. Mangyayari na tayo ay magiging banal. Kaya nga si Apostol Pablo, nagiging Saint Paul eh. Ayun po. Sino ba si Apostol Pablo? Alipin niya ng kasamaan dati. Pero nung naunawaan niya ang totoong ebanghelyo, nagiging San Pablo. Ayan po. So yun po yung gusto ng Panginoon na mangyari sa atin. Mula sa alipin ng kasamaan, magiging alipin tayo ng katwiran at magiging santo. Kaya nga sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Ang kanyang tahanan na ihinanda sa langit ay tahanan ng mga banal. Ay kung lagi mong sinasabi, pasensya na, nagkakamali, tao lang po. Ay, hindi ka mapapabanal sapagkat ipinapangatwiran mo na ganun ka talaga at tao ka talaga. Ay, ang tanong ko sa iyo, nasaan si Kristo sa buhay mo? Baka iniwan mo. Baka kinalimutan mo. So yun po, mga kaibigan. At ito rin po yung sinabi ni Apostol Juan, James Santiago, sa 4 verse 7 at 8 sabi niya, kaya nga pasakop kayo sa Diyos. Sinuportahan niya yun si Apostol Pablo. Kasi ang Bible, hindi naman po na kontra-kontra yan. Masulat ng bawat apostol, bawat propeta, nagsusuportahan po yan. Sabi, labanan ninyo ang dyablo. Pwede naman palang labanan ang dyablo eh. Ay ang problema, kung wala ang Panginoong Hesus sa buhay mo, iniwan mo, o kaya kulang, ay hindi mo mapaglabanan. Pero kung buo, na nagpasakop ka sa Diyos, at ang Panginoon ay nasa sayo, sabi, labanan ninyo ang dyablo. Pag linabanan mo yung dyablo, with Christ, hindi yung sa yung sarili lamang, ay wala ka talagang laban dyan. Pero kung kasama mo ang Panginoon, sabi niyo, at siya ay lalayas sa'yo. Lalayas pala ang dyablo eh. So, wala. Kung ang Panginoon pala ang nasa atin, lalayas ang dyablo niyan. Lumapit kayo sa Diyos. Ayun, ang problema kung lumayo tayo. At lalapit siya sa inyo. Ayun ang problema kasi. Pag tayo ay lumayas sa Diyos, ay siyempre, lalayo din siya. Sabi din, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisan ninyo ang inyong mga puso, kayong mga pabago-bago ang isip. So, isa lang ang atin pong punto dito mga kaibigan. Kung tayo ay lubusan na magpasakop sa Panginoong Hesus at siya ay manahan sa atin, walang puwang ang dyablo sa buhay natin. Walang puwang ang kasalanan. At itatak natin sa atin pong isip, huwag natin gawing rason na tayo ay nagkasala o kaya nagkamali dahil tayo ay tao lamang. Ang isipin natin, huwag na huwag tayong humiwalay sa Panginoon. At siya ang magiging lakas natin. At bawat laban natin sa buhay, siya ang atin pong tagumpay. Kaya nga mayroon pong awit, victory in Jesus. So, magandang gabi po. Nawa po ay nakatulong po tayo sa pamagitan ng usaping ito. So, ang Panginoon nawa ang magbasbas sa kanyang salita at magbasbas sa bawat isa sa atin at nawa sa bandang huli
ay masusumpungan ang bawat isa sa atin na mayroon pong tagumpay kasama ang Panginoon. God bless po sa bawat isa sa atin. At bago po ako magpaalam, akin pong sinasabi muli na walang sapilitan at wala pong personalan. Sharing is caring po lamang. Mga kaibigan, kapatid kay Kristo. So sa muli, magkita-kita po muli tayo. Bye-bye and God bless.